Nagbayad na ng mahigit 1 bilyong pisong multa sa gobyerno ang Philex Mining Corporation kaugnayan ng pagtagas ng aabot sa 20 million metric tons ng sediment mula sa tailings pond ng kanilang Padcal Mine sa Itogon, Benguet. Isa ito sa itinuturing na pinakamalaking mining disasters sa kasaysayan ng Pilipinas. May report si Ivan Mayrina. Ito ang isa sa mga tailings pond ng Philex Mining Corporation sa Itogon, Benguet. Tila nagsisilbi itong catch basin dahil dito dumadaloy ang tubig mula sa minahan at ulan. Pero kasabay ng walang tigil na ulan, bumigay ang drainage tunnel ng Philex noong nakaraang Agosto. Ang resulta, tumagas sa tailings pond ng may 20 milyong metric ton ng sediment sa Balog Creek at Agno River. Ang insidente ito ay tinuturing na isa sa pinakamalaking mining disaster sa kasaysayan ng ating bansa. Ang Mines and Geosciences Bureau ng DENR pinagbabayad noon ng Philex ng nasa 1 bilyong pisong penalty. Ang Philex ayaw magbayad noon pero nag-alok na pangunahan ng paglilinis sa sediment na tumagas. Mahirap naman pong sabihin na liable ka ng fines kung una-una sinabi na po ng isang government agency na wala naman pong negligence on your part. Yung panahon na yun, talagang napakalakas ang buhos ng ulan ng Ferdi at Hiner. Pero kanina itinurn over na ng Philex ang cheque nagkakahalaga ng mahigit 1 billion pesos sa mga opisyal ng DENR. Pero sa isang statement, muli nilang iginiit na gawa ng kalikasan ang nangyaring insidente. Bagaman wala raw silang pagkakamali, karamay daw nila ang pamahalaan sa pag-alala sa kalikasan. Sa kabila raw na magkaibang opinyon sa pangyayari, binayaran daw nila ang fee para magsilbi itong pondo sa Remediation and Rehabilitation Program na aaprubahan daw ng gobyerno. Humingi na rin daw ng pahintulot ang Philex sa MGB sa pagpapatuloy ng operasyon sa Padcal Mining Site bilang bahagi raw ng rehabilitation ng nasirang tailings pond. Mula na mangyaring insidente, nililinis daw ng Philex ang ilang bahagi ng Balog Creek at Agno River. Nagbigay na rin daw sila ng compensation sa mga apektadong tahanan. Ivan Mayrina, GMA News.